Welcome back mga kalisto, another special episode with KLX 230 RS mga kalisto. Ito ang quick spec ng motor na to. Not road legal, built for trail only mga kalisto, and fuel injected na siya. Syempre makukompare din natin siya sa KLX 140 RF dahil yan yung previous review natin sa KLX. Kung hindi nyo pa napanood yun mga kalisto, visit nyo lang ang Listo Moto channel natin dito sa YouTube. Ganito yung laki niya pag itinabi sa normal height ng Pinoy mga kalisto. Ganyan siya kataas mga kalisto, mas mataas ang seat height niya kaysa sa 140 RF. Mapapansin nyo mga kalisto, napakalaki ng makina niya compare sa KLX 140 RF. Parang kasing bigat niya ang KLX 150L at XTC mga kalisto. Only 115 kg. Check muna natin yung specs ni Bossing. And siyempre hindi na to all stock dahil nga second hand na to. KLX 230 RS for this episode mga kalisto. Shout out sa'yo ulit, Councilor Nico. So master ng Tapulaw to. So tingnan natin yung setup niya. So ganito ang 230 RS. Doon muna tayo sa stock na kanyang spec. Mababa ang seat height nito pero mas mataas kesa sa KLX 150 and KLX 140. Kung ang variant ng KLX 150L ay yung KLX 140 RF, ito naman KLX 230L. May 230L po, yun yung talagang version nito na gumawa din sila ng racing specs para sa KLX 230, which is KLX 230R. R po yan, ginawa lang na S kasi lowered, mas lowered to. 230S, mas lowered yung likod, mas lowered yung harap. So mas maikli yung play, mas maikli yung play sa likod, bringing the ground clearance lower dito sa motor na to. So hindi naman ganun kahalata na mas lower siya. Tingnan natin kung ano yung mga napalitan ni Bossing. KLX 140, same, halos same sila ng style ng pagkakagawa, ng template ng pagkakagawa. Makikita nyo, ito alloy swing arm din. Alloy swing arm, plastic na tangke, and wala na yung mga accessories. Wala ding kickstart, walang mga headlight, walang tail light, signal light, and so on, wala siya. So yun yung stock ng KLX 230 RS. Malapad ang upuan. Ano yung mga nilagay ni Bossing? Salamat ulit sa'yo sa pag-review nito. Rental twin wall. Napalitan na rin to, then naka inverted forks, which is yung 230 is hindi talaga naka inverted fork yun. So ito ay naka FI na. So pinalitan daw, sabi ni boss, pinalitan daw ng throttle body and injector na pang 300cc, which is yung CRF 300L, which is yun nga daw stock ng KLX 230 RS, medyo sakal, masyadong sakal daw, kaya napakainit ng makina. So medyo kumbaga pinalitan mo ng karburador na 28mm, parang ganun, pinalitan ng mas malaking karburador, mas malaking throttle body, mas malaking injector. So yung ECU daw nito mga kalisto is napalitan na. Asan yung ECU nito? So ito ata yung ECU, yan. So iba na raw yan, mas malaki na rin, na-tweak na rin yung ECU na yan. And then itong Pro Circuit. Yung stock ng KLX 230 RS is napakalaki, napakadambuhala ng tambutso. Ito siya, ganito ang itsura ng stock ng KLX 230 RS. Ito, tingnan nyo, napakaganda. Pinaganda, mas pinagaan. Yung rear shock niya, iba na, ayan o. So iba na yung rear shock nito. Is there something wrong with the stock of KLX 230 RS? Bakit niya pinalitan? Siguro mas maganda nga talaga yung suspension nito. And may clicker siya, ayan o. May clicker, pero walang baso. Yung 140 RF is may baso sa gilid, eto wala. And then may skid plate siya. Yan, skid plate. Uy, medyo nalusaw po Bossing, medyo nalusaw ang iyong skid plate. Ito yung skid plate niya, napakakapal, oh, kapal. Then yun, may tama dito. So hardcore nga talaga din si boss. Alloy yung rim niya. Then syempre binili niya dito, pinakabit niya itong Dunlop MX-34. Dunlop MX-34 pinakabit niya 100/100. Medyo nakiputan lang ako dito. Sign na maikli yung swing arm ng KLX 230. Sign na maikli itong swing arm niya dahil tingnan mo, halos sagad na. So 100/100 pa lang yan, yung gulong na yan. So yan, 100/100. Medyo alanganin yung space niya. Ka pwedeng maglagay ng 120 na gulong. So wala nang tail light to. Ganito kalapad yung upuan niya, oh, yan oh. So medyo weird lang yung lapad dito, pero not a big deal naman. Ang mayari dito, comfort yung pag-upo mo. Medyo may pang long ride style siya mga kalisto. So FI na ito, sigurado napakatipid. So walang kickstart, foldable na.
foldable siya. And then something weird dito sa stand niya, parang tayong-tayo pag in-stand mo yan, oh. Parang tayong-tayo. Oh, hindi ko lang kung napalitan yan o ganyan ba talaga. Parang tayong-tayo yung stand niya. Ayan, oh. Oh, tagong-tago pa ganun, hindi man lang lumabas. So tingnan natin. Okay naman, not a big deal. And then yung pipe niya talaga bumaba. Pinababa niya na gano'n, then pinaangat niya. Yung dulo lang naman pinalitan, pero yung stock ganito rin. Mini driving light. And then yung switch niya, ito lang yung switch niya, oh. Pipindutin mo lang, walang susi ito. Yan. Pag umilaw na ito, yun na yun. Makikita mo kung konti na yung fuel, ayan. And then ito yung check engine niya. Pag may nagka-problema, naglagay din siya ng bag, lagayan ng mini tools. And then ito yung kill switch niya, ito yung push start niya, yung on-off ng kanyang mini driving light, yan. Ginagabi siguro to sa si boss. Very basic lang naman. So ang price nito is around 190,000 compare sa KLX 140 RF na 160,000. So konti lang pagitan, 30,000 lang pagitan, naka 230cc ka na and naka FI ka na. Nilagay siya ng ganito para sa protection sa mga untog, itong rotor disc niya. Then may protection din dito sa harapan. Yan, mga brake pad nito parehas lang sa KLX 150 and 140 RF. Yan, so naglagay siya ng ganito. Then yung clutch nito hindi na parehas sa KLX 140 and 150. So sabi nila ang kasukat daw nito is yung Ninja 250, yung mga Kawasaki Ninja, yung mga big bike nila, kasukat yung lining nito. So ang hirap palang hanapin ng lining. Yung oil filter parehas lang sa KLX 150. Yun lang talagang lining ang magkatalo. Dito lang tayo nag-alangan sa lining nito. Sana hindi masunugan to sa trail. Since iti-trail nga natin and iti-testing. And then may manual na siya, yan, manual na adjustan ng kanyang minor. Dahil ang issue daw nitong mga ito is made for beginners, kaya mataas yung minor para hindi ka mamatayan ng makina sa trail. Ang ending nun, mainit sa mga paa. Kasi nga napakainit ng makina dahil nga napakataas ng idle niya. Minor or idle. So New Year ngayon, New Year, December 31, ayan, ang ingay, may mga nagra-rapid fire, etc. So pakinggan natin kung anong tunog ng KLX 230 RS. Yan, pakinggan natin ang tunog ng KLX 230 RF. Oh, namamatay siya, namamatay. Yan nga yung sinabi ni Councilor yan. So papainitin muna natin siya bago natin siya i-rev. Ayan yung tunog niya. So na-change oil na rin natin to and napalitan ng oil filter. Tingnan muna natin. So yan yung tunog ng KLX 230 RS. Pakinggan nyo. So pumuputok-putok din siya. Parang naka-rapid fire, parang kamote sa daan, Pang New Year ata tong setup ni Councilor. Pang New Year. Puputok-putok dahil nga daw yung pagputok na yon, dahil nga daw modified na yung injector and throttle body. That's why pumuputok-putok ng ganon. So yung tunog ng makina yan, tahimik, halatang hindi gaano nagagamit. Yun yung tunog ng kanyang makina. Tingnan natin dito sa kabila. Tingnan natin ang tunog ng KLX 230. Yeah. So yan siya, yun lang. Parang KLX 140 lang din. Napaka basic niya mga kalisto. So that's all. Ang ganda ng mga gulong niya. Ready na for trail mga kalisto. Let's go! So yan, pagagasolina muna tayo. At the end of the video, pakita natin yung fuel consumption niya. May low fuel indicator siya, iilaw yan. Tabahan ka na pag umilaw yan sa trail. So yun, tingin ko matipid to, guaranteed, kasi FI siya. Kahit itumba mo, walang tumutulo. Di kagaya ng carb, kada lubak, kada tagilid, tutulo. Master natin, yan yung guide natin. Malupit din gumawa ng ruta to.
Bakit si Jude? Limang ulit. Lakas talaga to. Grabe yung gapang na ito. So yan, entrance pa lang. Entrance namin. So yun, grabe yung gapang niya at yung maintain ng traction. Bakit kaya hindi sikat tong 230 RS sa mga Pinoy? So far hindi pa naman sumasayad yung kanyang low ground clearance. Hindi naman sumasayad. Yun lang nakita kong problema. Ang hirap hanapan ng pwesto yung stand kasi tayong-tayo siya na pababa. Yun, yung isang issue na una nating naramdaman. Ayan o, hirap hanapan ng pwesto na hindi siya matutumba. Dahil nga ayan o, ganun siya talaga. Yung stock yung stand na yan, hindi pa niya na-modify. Kit naman. Totoo pala, basic. Hayop na basic yan. Patagilid. Puro patagilid lahat. Dahil hindi naman ganun kataasan tong 230, additional confident. Kasi lapag mo yung paa mo. Hindi kagaya nung matataas na production talaga. Pero lapag ko yung paa ko kahit papano. Kaysa dun sa mga ibang road bike na hawak ko. Mataas talaga, ito medyo mababa. Holy cow. Whee! Kapit na kapit ang KLX 230. Yun, grabe. Talagang halatado mo na bagong tabas lang yung mga damo.
ang ganda na ito. KLX 230 number 1. Oh, magaan siya oh. Ba, magaan siya oh.
Ng ruta. Legit nga. Mulit ulit. Yan. Ulit-ulit lang. Yan. Ulit. Oh, yun. 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 Papaunahan sila ng ano. Feedback muna tayo mga kalisto habang umaahon ng mga tropa natin. Our first ride feedback, mas malakas kaysa 140 RF, wala talagang bitin sa akyata, then flexible yung plastic, hindi nababasag, pakatipid ng gasolina yan mga kalisto. 4 na litro lang out of 8 litro na kinarga natin, including yung kalsada. Ito naman yung cons, maikli yung swing arm, side stand angle, ang taba ng upuan, ground clearance niya medyo nauuntog yung, kaya skid plate is a must. Then walang kasukat ng lining na mura, yun po yung kinakatakot ko, baka masunugan, medyo mahal ang mga lining net. Kung nakaabot ka dito sa part na ito mga kalisto, subscribe ka naman dyan sa baba and click the bell notification. Ride safe mga kalisto, stay alisto always. Yapot!